Hello everyone! Welcome sa ating channel, The IT Guide with Cats. And before we start, like the video and don't forget to subscribe to our channel. Ako si Teacher Cats at today pag-uusapan natin ang isang napakahalagang topic, online security. Alam nyo ba na ang digital world natin ay puno ng threats? Kaya naman, kailangan nating malaman kung paano protektahan ang ating digital life. So, let's start. In this video, may dalawa tayong ifo-focus na topic. Ang number one is understanding online security. And then second is maintaining security protocols. Ano nga ba ang online security? Ang online security ay tungkol sa mga paraan para mapanatili nating ligtas ang ating accounts, personal info at data online. Kasi sa bawat click natin, may mga risk na nakapaligid. So, mahalaga na alam natin kung ano ang mga online threats. May mga impact kasi sa atin ang online threats. So, ito yung dalawang impact of online threats. Number one is statistics on cybercrime. And then second is consequences of data breaches. Sa totoo lang, yung sa statistics on cybercrime, tumataas ng tumataas araw-araw. Milyong-milyong incident ang nare-report. Hindi lang dito sa Pilipinas pero worldwide. Imagine, billions of data breaches, scams, hacking attempts, statistics na ito ay nagpapakita ng cybercrime. Nagdudulot to ng malaking damage, financial loss, reputational damage, legal issues sa mga organization at sa mga personal na pwedeng magka-identity theft at emotional distress. Kaya sobrang importante na maging aware tayo. Ano naman yung consequences of data breaches? Kapag may data breach, pwedeng mawala yung pera natin sa bangko or pera mo or masira yung reputation natin pag may nanira sa atin. Pwede rin tayong makasuhan kahit hindi tayo yon. Sa mga company naman, may malaking gastos. Okay? Pag nasisira yung mga information na sa paglilinis at pag-aayos. Kaya, protection is a must. Okay? So, ano ba yung mga essentials online practices? Security practices. Alright? Essential online security practices. So, syempre, number one, magkaroon tayo ng unique password. Using unique password for each account greatly reduces the risk of unauthorized access. Okay? Gumamit tayo ng unique na password sa bawat account natin at huwag gawing password 123 ha o admin lang all lowercase. Dapat complex at mahirap mahack. Syempre, magpalit-palit din tayo ng password every 3 months or mas maganda nga every 1 month. Second, implementing two-factor authentication. Two-factor authentication adds an extra layer of security by requiring not just a password but also a second verification step such as a text message or an authentication app. Para mas secure pa, gumamit tayo ng two-factor authentication. Hindi lang password ang kailangan. Meron pang second verification tulad ng text message or authentication app. Sa ganitong paraan, mahirap mahahack yung ating mga account. So, kailangan natin gawin yan. Alright, kailangan gumamit tayo ng strong password saka ng mga two-factor authentication app lalo na sa mga ating bankings. Kasi syempre, madaling ma-hack minsan yung mga website ng mga bangko. So, much better na kung kayo ay nag-online banking, gumamit kayo ng two-factor authentication app. So, second topic for today is yung maintaining security protocol. Sa maintaining security protocol, meron tayong software and network
safety. Sa software, it is important, okay, na we regularly update, ensure that our software has the latest security patches. Panatilihin nating updated ang software natin para maiwasan na ma-exploit ng hacker. Importance of secure network naman, okay? Secure network protect sensitive data from unauthorized access and breaches. Implementing firewalls and encryption protocols help maintain confidentiality and integrity of information. So, gamitin ang mga firewall, encryption protocols para mapanatili ang confidentiality at integrity ng ating data. So, meron din tayong mga data protection strategies. So, number 1, lagi tayong maggawa ng regular backup. Frequent data backup safeguards against data loss due to hardware failures, malware, accidental deletion, allowing for quick recovery, continuity of operation. So, wag natin kakalimutang mag-backup regularly sa ganitong paraan. Kapag may nangyaring hindi maganda, madali kang makakapag-recover. And then, syempre, responsible sharing of information. At mag-iingat sa pagbabahagi ng mga information. Siguraduhin na may consent bago mag-share at alamin ang privacy implication. Protektahan natin ang ating mga sarili. Protektahan natin ang identity natin. Okay? So, ayan. Sana may natutunan kayo tungkol sa online security. And tandaan, sa digital life natin, ay valuable. Kaya dapat nating ingatan. Stay safe online and always be vigilant. Kung may questions po kayo, mag-comment sa video na ito or mag-email sa email address na nasa screen para masagot ko yung questions nyo. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon so you won't miss more practical tips in information technology using Taglish language. Tandaan, practice makes it permanent. Salamat at kita-kits sa next video natin. Thank you!